Isang pahayag ang inilabas ng US Navy kung saan magdideploy umano ang mga ito ng mga barkong pandigma sa South China Sea na mayroong mas matinding mga armas. Mga barko ito na mabibilis at mayroong kakayahang maglunsad ng long-range na mga missile. Nakakalat sa paligid ng buong South China Sea ang mga barkong pandigma ng Chinese Navy, gayon din ang mga barko ng kanilang Coast Guard, kung kaya't hindi talaga inasahan ng China na gagawin ito ng Amerika. Pag-uusapan natin mga kapatid kung bakit ginagawa ito ng US at malalaman din natin mamaya kung ano-anong mga barkong pandigma ang kanilang i-deploy at kung anong mga missile ang kanilang dadalhin. Pero bago tayo magpatuloy, madalas pong hindi nakakarating sa ating mga viewer ang bawat video nating ina-upload. Kaya naman sa ating mga dati ng subscribers at nais pang mag-subscribe, mangyaring papindot na lamang po ng all sa ating subscribe button nang sa gayon ay updated at lagi kayong manonotify sa bawat video nating ina-upload. Malaking bagay na po yan bilang suporta sa ating channel. Back to the video. Sa ulat na inilabas ng Newsweek noong December 12, ipinahayag ni US Navy Secretary Carlos Del Toro na magdideploy ang US Navy ng 25 mga warship sa South China Sea. Mga warship na mabibilis, maliksi at lalagyan ng mas mahusay na firepower na kayang maglunsad ng mga long-range missile. Ayon sa report, ang nasabing mga missile ay ilalagay sa medyo maliliit na mga warship gaya ng sa Freedom Class at Independent Class Littoral Combat Ship. Ito yung maliliit na mga barkong pandigma ng US Navy na nakadesenyong mag-operate malapit sa mga baybayin. May kakayahan itong talunin ng mga tinatawag na anti-access, asymmetric na mga banta gaya ng mga minang dagat, mga diesel submarine at mga mabibilis na surface craft. Ang mga combat ship na ito ay may kukumpara sa mga corvette ng Navy ng ibang mga bansa. Base sa US Navy Secretary, ang nasabing mga barkong pandigma ay lalagyan ng Mark 70 Payload Delivery System. May kakayahan itong magpaputok ng 4 na missile mula sa naka-vertical na containerized launcher, kabilang ang 290-mile range Standard Missile 6 at ang 1,000-mile range na Tomahawk missile. Ang Standard Missile 6 o yung tinatawag ding RIM-174 Standard Extended Range Active Missile o IRAM ay isang missile na nakadesenyo para wasakin ng malayuan ng fixed at rotary wing aircraft, unmanned aerial vehicles at nakalipad na mga anti-ship cross missile. Maaari ding gamiting pangdepensa ang missile na ito bilang terminal ballistic missile defense at gamitin bilang isang high-speed anti-ship missile. Ang Mark 70 launcher, Standard Missile 6 at Tomahawk missile ay siya ring ginagamit ng Typhoon missile launcher ng Amerika na kung saan ang isa sa mga Typhoon missile system ay kasalukuyang nasa Pilipinas bilang bahagi ng Strategic Mid-Range Fire System o SMRF ng US. Ang Tomahawk missile naman ay yung tinatawag ding BGM-109 Tomahawk ay isang American long-range, all-weather, jet-powered subsonic cruise missile. Pangunahin itong ginagamit ng US at Royal Navy sa kanilang mga tinatawag na ship and submarine-based land attack operation. Ang Tomahawk cruise missile ay isa ring precision weapon o yung isang uri ng napakaasintadong missile na inilulunsad mula sa mga barkong pandigma, submarino at mga ground launcher. Ang missile na ito ay nagagawang matamaan ng napakatumpak ang kanyang target mula sa 1,000 milya ang layo, kahit pa napapaligiran ng airspace na dadaanan ito ng mga matitinding pangdepensa. Ang pinaka-latest na version ng Tomahawk missile ay ang tinatawag na Block 4 Tactical Tomahawk o yung tinatawag ding TACTOM. Mayroon itong data length na pinapayagan ng missile na magpalit ng mga target kahit lumilipad na ito sa ere o magpaikot-ikot muna ng halos 1 oras at magpalit ng direksyon depende sa nag-ooperate. Noong 2020, mas pinahusay pa ng US Navy ang missile kung saan na-modernize ito at nagkaroon ng extension ng kanyang service life ng hanggang sa 15 years. Ang nasabing pag-upgrade ay nagresulta ng isang bagong Tomahawk missile na tinatawag naman nilang Tomahawk Block 5 series. Halimbawa, ang Tomahawk Block 5 ay mayroon ng upgraded navigation at communication. Ang Tomahawk Block 5A ay nagkaroon naman ng kakayahang umatake sa mga gumagalaw na target sa dagat. Samantalang ang Tomahawk Block 5B ay nagkaroon naman ng tinatawag na Joint Multi-Effects Warhead na kayang matamaan ang mga komplikadong land target. Ang pahayag ng US Navy na pagdideploy ng mga barkong pandigma na mayroong mas matitinding firepower ay naganap habang ang China ay patuloy na nagpapalawak ng impluensya sa rehiyon. Ang Littoral Combat Ship na i-deploy sa South China Sea ay pamumunuan ng Destroyer Squadron 7 o yung tinatawag ding Destron 7. Isa itong naval unit ng United States Navy na nakaestasyon sa Singapore na na-assign din sa United States 7th Fleet. Ang fleet na itinalaga bilang bahagi ng US Pacific Fleet at binubuo ng nasa humigit kumulang 70 mga barkong pandigma, 150 na mga aircraft at 27,000 na mga sailors at marines. Ang principal responsibilities ng 7th Fleet ay mag-provide ng tinatawag na Joint Command sa mga natural disaster o mga operasyong pangmilitar sa lahat ng US Naval Forces sa rehiyon.
Dagdag pa ni Del Toro mga kapatid, ide-deploy ng US Navy ang mga littoral combat ship hindi lang sa South China Sea kundi maging sa buong mundo, partikular na sa Karagatang Pasipiko. Sinabi rin niya na ang containerized launcher na tataglayin ng nasabing mga barko ay magbibigay ng napakatinding firepower at higit pang teknikal na bentahe sa mga kalaban ng US, kung saan ang mga launcher na ito na kasalukuyang ginagamit ng mga cruiser at destroyer ng US Navy ay magbibigay daan sa mabilis na pag-deploy ng isang offensive na kakayahan sa hindi tradisyonal na mga platform at lokasyon. Sa kasalukuyan, ang nasabing mga combat ship ay armado ng naval strike missile na kayang umatake sa mga target na nasa 115 miles ang layo. Samantalang ang ilalagay naman dito ng mga bagong missile gaya ng sa Standard Missile 6 ay may kakayahang magsagawa ng anti-air warfare, anti-surface warfare at missile defense. Samantalang ang Tomahawk missile ay gagamitin para sa pag-atake laban sa mga target na nasa lupa. Sa ngayon mga kapatid, wala pang komento ang China sa ginawang hakbang na ito ng Amerika. Ngunit pagdating sa usapang South China Sea, patuloy din na pinaparami ng China ang fleet ng kanilang mga barkong pandigma at pinapalawak ang kanilang mga naval operation sa rehiyon, kung saan dito nila isinasagawa ang walang habas na pangangamkam ng mga teritoryo mula sa kanilang mga kapitbahay. Ang Chinese military na sinasabing mayroong pinakamalaking navy sa buong mundo, kung ang bilang ng mga barkong pandigma at mga tauhan ang pag-uusapan, ay siya ngayong nagmi-maintain ng malaking presensyang militar sa pinagtatalunang karagatan sa rehiyon, kung saan ang mga barkong pandigma nito at mga sasakyang pandagat ng Coast Guard ay madalas na binabraso ang mga barko ng gobyerno ng Pilipinas. Inaakusahan din ng China ang Pilipinas ng paglilikha umano ng gulo sa karagatang parte ng South China Sea o West Philippine Sea. Pinoprovok umano ng Pilipinas ang China sa tulong ng Amerika, kung saan ang Pilipinas daw at Amerika ang pinagmula ng tensyon. Ngunit ang katotohanan, dahil sa mga pinaggagawa ng China na pang-aagaw ng mga teritoryo, nagkaroon ng matinding tensyon. Seryoso ang Amerika mga kapatid sa layunin nitong mag-deploy ng maraming barkong pandigma sa South China Sea. Maliban kasi sa nais nitong magkaroon ng impluensya sa rehiyon, marami rin itong mga interes na pinoprotektahan. Hindi rin tinatalikuran ng US ang pagiging kaalyado nito sa Pilipinas, lalo na pagdating sa panggigipit ng China. Katunayan, noong mga nakaraang buwan, pinahiwatig nito na bukas ang kanilang militar sa pagbibigay ng mga barkong pandigma bilang magsisilbing escort ng Philippine Coast Guard sa pagsasagawa ng resupply mission sa Ayungin Shoal, kung saan dito madalas hinaharas ng mga barko ng China ang mga barko ng Pilipinas. Sa ngayon mga kapatid, patuloy pa rin ang US Navy, partikular na ang US Navy 7 Fleet sa paglalayag sa malaking bahagi ng South China Sea. Ginagawa raw nila ito bilang bahagi ng kanilang misyong magkaroon ng malayang paglalayag ang lahat ng sasakyang dagat sa mga lugar kung saan pinapayagan ng international na batas ng dagat. Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa videong ito? Para sa iyong opinion, i-comment po na yan sa ating comment section sa ibaba. At kung nagustuhan mo naman ang videong ito, paiwan naman ako ng like at pasubscribe na rin sa ating munting channel. Maraming salamat sa panonood, hanggang sa susunod na naman nating upload. Peace out!